Puspusan ang clearing operation sa ilang lugar sa Sarangani. Kailangan na kasing mahatira ng tulong ang mga apektadong residente doon at live mula sa bayan ng Glan, may express report si Gary De Leon. Gary, kumusta ba ang sitwasyon dyan? Nadadaanan ba yung mga kalsada? Hindi nadadaanan na ang ilang kalsada dito sa bayan ng Glan sa Sarangani matapos ang clearing operation ng DPWH. Na-isolate ang ilang lugar dito sa Glan dahil sa mga sirang kalsada at tulay, pati na nga mga nagkalat na malalaking bato matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Minaspasan na ang paglilinis at pagkukumpuni sa mga napinsalang daanan dahil may mga residenteng hindi pa nahahatiran ng tulong. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sa tulong ng DPWH, regional, district offices, ng local governments, provincial governments, pati ng private sector, i-report ko ngayong umaga na passable na ang kalye papasok at palabas ng Glan, Sarangani. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation sa iba pang lugar dahil may mga barangay pa rin dito sa Glan na nananatiling isolated. Samantala sa tala ng PDRMO ng Sarangani, 11 ang nasawi sa probinsya dahil sa lindol, higit 100 na nasugatan at 12 ang nawawala. Halos 30,000 pamilya ang apektado at 100,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, Nikki, ay wala pa rin supply ng tubig at kuryente sa mga na-isolate na bayan gaya ng Glan. Pero sa bayan ng Malapatan, unti-unti nang bumabalik ang kuryente at linya ng komunikasyon. Sa ngayon naman ay darating yung mga senador dito, si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Erwin Tulfo para magatid ng tulong at magbigay ng pagkakataon na makasalumuha yung mga kababayan natin na nasa lanta ng lindol. Balik sa iyo, Nikki. Gary, kanina nabanggit mo merong mga hindi pa rin nahahatiran ng tulong. Ano bang mga pangunahing pangangailangan ng mga bakwit dyan? Oo. Ang pangunahing pangangailangan dito, Nikki, tubig at pagkain, no? Kasi yung mga poso nga nila rito na ginagamit ay nasira, no? Yung lumalabas naman na tubig sa mga maayos na poso ay kulay putik na. Kaya kailangan talaga yung tubig na maiinom. Pero pagdating nga natin kanina sa Sarangani office, sa government office, ay nakita natin yung preparation nila, no? Paghatid ng pagkain, paghatid ng tubig at inihahanda na ngayon yan dahil gawa na nga yung kalsada sa Malapatan, patungo ng Glan at maaaring madala na nga yung mga tulong na pangangailangan ng ating mga kababayan. Nikki. Pero Gary, kayo ba may mga nararamdaman pa rin kayong pagyanig? Kasi meron pa rin mga naitatalang aftershocks eh. Kaninang umaga, mga alas 5 yata, alas 7, nagkaroon ng aftershock na naramdaman sa Balut Island. Pero dito sa Jensan at dito sa Malapatan ay hindi naman nakaramdam. Pero kahapon, nakaranas din tayo sa bandang area ng Glan. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin nga monitoring ng PDRMO sa mga masusunod pang hakbang, lalo na sa mga aftershocks. Nikki. Yan ang express report ni Gary De Leon, live mula sa Glan, Sarangani. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.